Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat. At bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Lorenzo Tolentino. Ang sabi niya ay, paano po ang magandang gawin para maluwag na ikasa ang aking Walter 380? Sobra po ang ganit ikasa. Salamat po. Okay, at bago natin yan sagutin kung bakit matigas ikasa ang kanyang Walter 380, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo ay umabot na sa 45,200 plus na mga subscribers, at yan ay dahil sa inyong pag-share at paglalike ng ating mga videos. Maraming salamat po. At lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa ating revenues. Nadadagdagan yung ating ginagamit na pera pang charity. Meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungan na mabigyan ng at least na pambaon para sila makapag-aral. Kaya ang kita po ng ating YouTube channel ay sa charity natin na pupunta. Kaya nga po naglagay din ako dito ng GCash number, baka sakaling may gustong tumulong sa inyo, kahit barya-barya lang, pag naipon naman yan ay marami na yan, at gusto kong madagdagan pa yung 6 na nating mga mag-aaral na mga anak na mga single parent. Mga anak po na single parent ang ating tinutulungan. So, at maraming salamat sa mga nagpadala dyan. Kay Jubet Francisco ng Teresa Rizal, maraming salamat sa iyo. Nag-text na yung aking anak na natanggap na niya yung iyong pinadala at naibigay na sa ating mga mag-aaral. At huwag po ninyong tawagan yung number na yan. Yan po ay anak ko na aking tresurera. Wala po kami pinagbibili na kahit ano paman, baril o parts o bala, wala po kami pinagbibili. Yan lamang po ang tumatanggap ng mga padala ninyo kung sakaling gusto ninyong tumulong. Maraming salamat sa inyo. At gayon din maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA na nagpapadala sa atin ng regular sa ating mga bata sa pamamagitan ng ating mga premier videos. Sir, malaki nang naitulong nyo. Ang mga binili natin ng mga school supplies ay galing sa inyo. Meron na rin tayong naibili ng reading glasses at yung iba ay naitulong natin sa pambaon nila. So, saludo ako sa iyo, Sir Noli Peace America, at God bless you. Okay, so punta na tayo sa katanungan ni ni Lorenzo Tolentino. Bakit matigas ikasa yung kanyang 380 na Walter? Okay, unang-una, pag kayo ay tatanong sa akin, lagay ninyo kung anong model ng baril ninyo. Kasi hindi pare-pareho ang model ng mga baril. Kasi ang mga Walter ay merong mga maraming model. Kamukha nito, may PP, may PPK, at marami pang iba yan. Kaya, pero ang importante dyan ay tingnan ninyo kung ang inyong mga baril ay naka-fix barrel. Naka-fix barrel, yang ganyan. Ang lahat ng fixed barrel ay malakas ang spring at matigas. Huwag ninyo itong puputulan at huwag ninyong palalambutin kung ayaw ninyong mabasag ang inyong mga baril. Kamukha nito, naputol ang spring. Kung mapapansin ninyo, malalaki ang spring niya. Dito yan nakalagay. Dito yan nakalagay. Bakit yan ay matigas? Dahil yan ay walang locking block yan. Walang locking block. Hindi kamukha ng mga ganito. Okay, papakita ko lang sa inyo to. Bakit ito malambot ikasa? Kasi nga may locking block ito. Yung locking block na yun yung nagkokontrol ng biglang sipa. Biglang sipa ng blue back. Kinokontrol na asan ang locking block nito. Okay, papakita ko lang sa inyo ang locking block nito. Kaya ang madalas masira dito sa mga toros at saka mga na-content ko na to mga toros at saka mga bereta ay itong locking block. Ito yung locking block niya. Yan. Ito yung nagko-control ng biglang sipa ng blue back. Kino-control niya to para hindi malakas ang sipa o recoil. So itong mga ganito, wala itong locking block. Nakapix ang nito. Nakapix ang kanyang barrel. At pagka ito ay inyong pinalambot, ay lalong lalakas ang recoil nito.
kasi malakas ang sipa at walang nagko-control na locking block sa kanyang slide. Walang nagko-control sa kanyang slide. So, iba-iba kasi ang ang mga, tingnan natin yung ibang barila. Tingnan natin ang sisid at kamukha ng mga 1911. Ang mga 1911, ito ang locking block niya. Ito nandito. Parang built-in siya. At ito ay nakasalpak. Kaya makikita ninyo ang nito, ang slide nito. Merong sinasalpakan ito. At ito ay pag ito ay nag-recoil, nagtitilt ito ganyan, kumakawang ito, nagtitilt na ganyan para maka-atras yung kanyang slide. Ito ay bababa ng konti. Pag nag-blow back dito, bababa ito ng konti at kakawang ito doon sa kanyang slide para maka-atras yung kanyang slide. So, yung bugso ng, kumbaga yung bugso ng recoil ay kinokontrol nito. Itong mga ganito, wala ito. Wala, nakapix nga yan. Hindi nagtitilt ang hindi nagtitilt ang kanyang barrel para maka-atras yung kanyang slide. Kamukha din itong mga, tingnan pa natin yung mga ibang barrel dito Kamukha din itong mga Glock, mga ganito. Ito naman ay dito naman siya nakalak. Yan, dito siya nakalak. At yan ay bababa, magtitilt din yung niyan, bababa yung, kasi hindi siya hindi siya makaka-atras kasi nga mapapansin niyo ito ay nakaharang yung kanyang kaya open ito na ang kanyang pinaka-locking block, naka-open ito. So pag yan ay nag-blow back siya, ay bababa at makaka-atras ng ganyan yan. Ganyan ang style niyan. So babalik yan at tataas uli yung kanyang barrel. Ayan, pag yan ay pumutok, lumabas na yung kanyang projectile, bababa ito dahil sa blow back at aatras yan ganyan. Itong mga kamukha ng mga Walter ay nakapix ang barrel, hindi nagtitilt. Meron din mga striker kamukha nung striker 1 na anong tawag dito, na may locking block din, may mga locking block. Okay, so ayan ang pagkakaiba. Kaya matigas ito, spring niya. Kung mapapansin niyo, mas malaki ang spring niya at mas mataba kisa dito sa mga 9 mm. Kahit ito lang, mas matigas talaga ang spring nito. Kasi nga solid na spring lamang ang nagko-control ng kanyang recoil. Okay, so yun ang pagkakaiba ng walang locking block na mga pistol. Kaya wag mong puputulan ang recoil spring niyan, wag mong palalambutin dahil gigibain niyan ang iyong baril. Dahil solid na kontrolado. Kaya kung mapapansin niyo, mas malaki ang spring niyan kaysa sa mga 9 mm na may locking block. Mas malaki at mas mataba pa ang diameter niyan. So, yun ang totoo niyan. Kaya kung gusto mong palambutin yan, ay wag mo nang gawin. Dahil gigibain niya ng iyong baril. At mararamdaman mo lalo yung lakas ng spring, ng recoil niyan. So, ayan ang Kaya kung mapapansin din naman ninyo ito hindi nagtitilt. Kasi nga, ang nagtitilt sa kanya, ang nag-ano sa kanya, di-disengage ay locking block. Hindi kamukha ng mga ibang baril na walang locking block. Ang locking block ay yung nandito sa barrel. Barrel ang pinakang locking block nito. Ito hindi nagtitilt. O yan dire-diretso lang. Okay, hindi bumababa yung kanyang barrel. So, kasi nga may internal locking block siya. Ito namang mga ganito, ang locking block na niya ay itong kanyang barrel. Ito, wala siyang internal locking block. Bababa lamang siya, magtitilt lang siya para maka-atras. Okay? Kamukha din ng mga sisi na ganito. Ito yung mga sisi. Meron din siyang check natin. Yan
Kaya kung mapapansin niyo ito, pag inatras natin, ito ay bababa. Ayan o, bumababa at tumataas. Yun, bumababa, tumataas. Dahil nga, ito ay nakakagat ito. Pag ito hindi bumaba, hindi aatras ang kanyang slide. Kasi nga nakalock siya. Okay. So pagka yan ay umatras, ayan o. Pagka ito itinulak na ng blue back na nagmula doon sa empty shell, ay yan, bababa yung kanyang chamber o barrel. So ayan ang pagkakaiba ng naka-fix barrel at may locking block. Okay, so yan, nakita na natin ang diferensya. Konting kalaman. Sana may natutunan kayo dito at huwag kayong basta-basta magpapalambot ng mga spring para lumambot ang pagkasa ng inyong mga baril. Dahil yan ay ikasisira ng inyong mga baril at pwede pa rin ninyong ikapahamak. So ayan ang ating natutunan ngayon. Maiksing video pero malaki ang matututunan natin dito. Tama yan. Magtatanong muna kayo kung bakit matigas, kung pwede bang palambutin. Kaya ang masasabi ko sa inyo ay hindi pwedeng palambutin yan. Dahil ikasisira ng inyong mga baril. Okay, so yan. At babasahin ko lamang yung ating weekly spotlight sa ating community spotlight ngayon. Community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Rag Ferns, meron kang 67 engagement. Shout out kay My Geographic, meron kang 19 engagement. Shout out kay Christine Lee, meron kang 56 na engagement. Shout out kay Alex G, meron kang 1 engagement. At shout out kay Brian Butchupido, meron kang 32 engagement. Okay, mag-like lamang kayo at mag-share ng ating mga video para mapasama kayo sa ating community spotlight. At mababasa rin ang inyong mga pangalan. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Meron po tayong bagong burger diyan, Papa Burger, sa aking dating machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Papa Burger sa pagmamanage ng bunso kong anak na si Elmer Jr. At sa halagang 40 pesos, mapapa burger kayo sa sarap, buy one take one. Thank you very much.